Mga tol, tumaas na naman ang tensyon sa gitnang silangan. Naku po. Matapos mga tol ihinto ng United Nations International Maritime Organization ang operasyon nito sa Strait of Hormuz. No, dahil mga tol, may mga ulat ng mga pag-atake sa isang barko. Sino ang umatake? At bali-balita natin mga tol na nag-conduct daw ang Amerika ng mga strike, mga airstrike dito sa Strait of Hormuz dahil daw sa isang pag-atake ng Iran sa isang barkong dumaraan sa Strait of Hormuz. Totoo kaya ang mga balitang to? Di ba meron na silang pinirmahan? Meron na silang memorandum of agreement? Ano na naman ang nangyayari mga tol? So etong balitang ito mula rito sa UNTV News and Rescue. Pag-usapan natin to mga tol, samahan ninyo ako. Alright, magandang araw sa inyong lahat. Welcome ulit sa ating bagong video reaction review, commentary, opinion, criticism at kung ano-ano pa. So pag-usapan natin tong mga may init na balita muling naganap dito sa Strait of Hormuz. Muling tumaas ang tensyon sa gitnang silangan matapos ihinto ng United Nations International Maritime Organization ang operasyon nito sa Strait of Hormuz nitong Huwebes, kasunod ng ulat ng pag-atake sa isang barko. Ayon sa United Kingdom Maritime Trade Operations ng British Navy, isang kargadong barko ang tinamaan ng projectile malapit sa Oman. Oh, saan galing yun? Siyempre, wala namang basta-basta tatama doon kung walang nagpakawala at walang tumarget sa kanila. Ay nako. Di ba nitong mga nakaraan kung naaalala ninyo, di ba? Palakpakan ng lahat at nagpirmahan na ang Amerika at ang Iran ng tawag dito, Memorandum of Understanding at bubuksan na itong Strait of Hormuz. Diba? Hindi na sila magpapatupad ng toll. Tapos nitong nakaraan, binigyan din natin ng reaction video na nililinis na o naglilinis ng Iran ng mga mine na ibinaon nila o itinanim nila dito sa dagat. Hindi ibinaon nilagay nila dito sa dagat, nililinis nila. Ngayon may mga ulat na isang cargo ship ang tinamaan ng isang projectile. Ang tanong, kanino nang galing yun at sino ang tumarget doon? Posibleng drone ang ginamit sa drone. Pag-atake na tumama sa barkong kinilala bilang Ever Lovely na nakarehistro sa Singapore. Nagbabala ang Iran na ang mga barkong dadaan sa mga rutang hindi nila otorisado ay hindi garantisadong ligtas. Wala pang opisyal na pahayag mula sa pamahalaan ng US, ngunit kamakailan nagbabala si Pangulong Donald Trump na kung hindi susundin ng Iran ang kasunduan para tapusin ang digmaan at muling buksan ang strait, maaring ipagpatuloy ng Amerika ang pambobomba. Etong mga nangyayaring to, mga tol, etong mga nangyayaring ganitong kaganapan, minsan maiintindihan mo din kung ano yung sentimiento ng Israel, no? Kung bakit ayaw nilang umupo sa isang negosasyon at ang gusto nila tapusin na talaga yung labanan. Kumbaga, isa lang sa atin ang pwedeng matira. It's either you or me. Diba? Ganun yung lengguwahe ng Israel. Kasi tulad nito, mga tol, meron na silang memorandum of understanding. Pero nangyayari pa rin yung mga ganitong pag-atake. Sa madaling salita, wala pa rin kwenta no? Hindi pa rin talaga natin masasabing matibay na, okay na, meron ng memorandum of understanding, wala na mga magiging pag-atake dyan. Pero nangyayari pa rin. No, ano sa tingin ninyo? Sa tingin ba ninyo tama ang Israel na halimbawa tapusin natin to, 'di ba? Makukuha lang natin to sa labanan, ubusan, kung sino matira 'yun ang panalo. Hindi natin to makukuha sa mga agreement na ganyan dahil meron talagang hindi tumutupad sa pangako. Ano sa tingin ninyo mga tol? Ngayon eto na. Nangyari na naman. Ang IMO ay tumutulong sa paglikas ng daan-daang barko at libu-libong seafarers na naiipit sa Strait of Hormuz mula pa noong Pebrero. Ngunit pansamantalang itinigil ang operasyon upang tiyakin ang kaligtasan ng mga barko. Yung IMO, yun yung International Maritime Organization. Sila yung tumutulong para maalis yung mga barko dyan. So ito yung isang report mga tol mula rito sa BBC. Sabi rito yan na 2 hours ago pa lang to mga tol. US conducts strikes on Iran after attack on cargo ship. So gumante ang Amerika. Ayan, bakbaka na naman mga tol.
The US military has conducted strikes on Iranian targets after President Donald Trump accused Iran of a foolish violation of its truce following an attack on a cargo ship in the Strait of Hormuz, no? Ang sabi rito, mga tol, ay inakusahan daw ni US President Donald Trump ang Iran ng pag-violate o paglabag, no, foolish violation doon sa kanilang kasunduan, no, following an attack on a cargo ship in the Strait of Hormuz. Bakit naman kasi kayo ganyan, Iran? Di ba hindi niya naman kalaban yan, dumadaan lang yung barkong yun. Sabi rito, no casualties were reported when the ship was struck by a one-way attack drone on Thursday. An incident that prompted a planned evacuation of 1,000 of sailors stuck in the region. Sabing ganon. Sabi rito, in response, US Central Command said on Friday it had struck missile and drone storage facilities and coastal radar positions. Iran's Islamic Revolutionary Guard Corps or yung IRGC blamed the US and Israel. Sinisisi ngayon ng IRGC ang Amerika at ang Israel, mga tol. Mukha talagang hindi matatapos to dahil ganito sila ng ganito, no? Sabi rito, just moments before the strikes were announced, Trump said, "You'll see when asked if the US would hit back at Iran." Makikita ninyo, sabing ganon. Trump said, "You'll see when asked if the US would hit back at Iran." Kasi tinanong siya kung gaganti ba ang Amerika sa Iran dahil nga sa ginawang pag-atake doon sa isang barko, doon sa isang cargo ship. So sabi ni Trump, "You'll see." No, just moments before the strikes were announced. Tapos pagkatapos nun, in-announce na yung strike ng Amerika doon sa dito sa missile and drone storage facilities and coastal radar positions. Sabing ganon. Tapos itong IRGC, sinisi naman ngayon nila ang Amerika at Israel. My goodness. The unwarranted aggression against commercial shipping by Iranian forces clearly violated the ceasefire, it said in a statement. Furthermore, Iran's dangerous behavior undermined freedom of navigation as commerce increasingly flows through the vital international trade corridor. CENTCOM said the U.S. military would continue to provide safe passage, coordination, and support to commercial vessels transiting the strait, mga kapatid. So dito talaga nagsisimula yan, yung mga ganitong klaseng labanan. Kapag meron talagang isang hindi sumunod doon sa napagkasunduan, no, merong isang hindi pinahalagahan yung kanilang pinirmahan. No, kung sasabihin ng Iran, bakit kayo, 'di ba? Yung Israel kasi hiwalay na bansa 'yon. Yung Israel kasi hiwalay na bansa 'yon at meron silang sariling puwersa, meron silang sariling gobyerno, meron silang sariling pamahalaan na nagdidesisyon at hindi naman sila kumbaga under talaga ng US, mga tol. No, hindi sila basta-basta pwedeng sabihan ni Trump na tigil niyo yan. Bagaman sumusunod sila minsan sa sinasabi ni Trump, pero meron din kasi talagang paninindigan nitong Israel na gusto nilang ipilit. Unlike dito sa mga umatake dito sa barko, ang tinuturong salarin o ang tinuturong responsable rito is yung mismong Iran. Yun ang sabi rito sa report, mga tol. Sabi rito, for the moment, it is unclear if the US attacks were isolated or form part of a larger ongoing response. So hindi pa daw malinaw yan. The IRGC said in a statement later on Friday that treaty-breaking US regime has always violated its commitment and launched and strike on the coast of the Islamic Republic of Iran under various protects of a ship violating an unauthorized route in the Strait of Hormuz. So sabi rito, Amerika daw ang lumabag dito sa treaty dahil sa pag-atake nila dito sa coast of Islamic Republic of Iran. No, dahil daw dito sa isang barko na lumabag violating an unauthorized route in the Strait of Hormuz, sabing ganun. It added, if the aggression is repeated, our response will be more extensive than this. Yun na naman tayo dyan.
Ay nako po. Anyway mga kapatid, bilang isang mamamayan na nabubuhay dito sa mundo na medyo hindi na alam kung ano ba talaga ang mangyayari dyan, ano ang inyong masasabi tungkol dyan? Pwede kayong magbigay ng inyong sariling opinion, sariling reaksyon at sariling paliwanag. No? Hanggang sa muli mga tol, ako nga pala si Shovel D. Peace out.